welcome back to our channel. Once again, I'm your narrator and voice actress, Miss Jem, and my co-voice actor here. Randall here! Yes. And as promised, tayo ay laging may kayanggaw of the day. Meron! At ang mapalad na kayanggaw of the day ay si... Walang iba kundi si Cassandra Tagan. Sabi niya, kahit yung pagkatao ni Joan na may pagkatomboy ay hard to get din. Kahit anong pilit niya sa una na babae lang ang gusto niya, ay mahuhulog din pala kay Jude. Supportive friend din tong si Doming, no? Nakakatuwa, na-reset si Joan. Anyways, always nakikinig habang may ginagawa, lalo na kapag ka naghuhugas ng pinggan. Lagi nakikinig at nagsasabi ng Eddie Wow kapag may punchline or may corny na line. Listening from Rizal. Hello po sa mga taga Rizal. Hello mga taga Rizal. Ano ba to? Rizal Province? Rizal Park? Rizal Province yan. Sila. At ayun na nga, ang ating kayanggaw of the day. Talaga naman na factory reset na nga naman. Oo, yung kwento bida natin kay Joan. At yun. At sa mga gusto magpadala ng mga comment para maging kayanggaw of the day, tuloy-tuloy lang po. Siyempre, ang yung, kung kayo nakarelate sa kwento, may kwentong aswang din po kayo na gustong i-share, pwede nyo pong ilagay dyan sa comment section. At siyempre, huwag kalimutan ang... like, comment, subscribe. Ayun. Diba? Yes. Para tuloy-tuloy tayong ma-reach yung Goal natin. road to 100k subscribers. Yes. Okay, huwag na natin patagalin. Kembot na lang. Yes, ang mga kayanggaw humanda na. At kumapit na kilikin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw na istorya ni Lorenzo at ni Emilia. Let's hit it! Magandang araw po, Miss Jem, at sa inyong mga taga-subaybay. Fan po ako ng comedy action aswang stories ni Miss Clar. Pamparelax ko habang gumagawa ng mesa, upuan, at cabinet sa furniture shop. Nakakagulat din na may kapareho pala akong karanasan tungkol sa aswang. Kaya nang madiskubre ko po ang side channel nilang ito, na-inspire akong magpasa ng kwento. Sa tulong ng anak ko, love story namin ng babaeng unang kita ko palang nabighani na ako. Pero may sikreto pala siya. Kaya naman para lubos ninyong maunawaan ng lahat, sisimulan ko na. Ako nga po pala si Lorenzo at ito ang aking kwento. Aba! Ay, ang ganda naman ng pagkakagawa mo ng lamesang ito, Lorenzo. Pati yung mga drawer na pinagawa ko sa iyo, kuhang-kuha mo talaga. Syempre po, Ang Nay. linis ng gawa. Opo, kailangan ko pong galingan para naman po magtiwala kayo ulit sa akin sa susunod, di po ba? Aba, syempre. Makakaulit ka talaga. Kapag may nagtanong sa akin kung sinong karpintero Ayo. ang pinagkakatiwalaan ko, ay, pangalan mo kaagad na sasabihin ko. Naku, salamat po talaga Gagandahan ko rin po yung mga flower stand na gagamitin nyo sa labas ng flower shop Ay, nyo. maigi. Para mas maraming customer ang may kahit na pumasok. Ay, sige. Aasahan ko yan, ha? Sige po. Ay, teka. Ay, may pumasok na customer. Sige po, Nay. Unahin nyo na po muna yung customer. Tapusin ko lang po itong huling drawer na lalagay po natin sa lamesa nyo. Ano po? Sige po. Sige. Kapag may kailangan ka, ha? Tawagin mo lang ako doon. Sige po. Pagkatapos akong kausapin ni Nanay Shera, humarap na siya sa customer. Ako naman, itinuloy ko ang pag-aayos ng drawer ng lamesang ipinasadya niya para mas malinis ang trabaho niya habang nagbabalot ng bouquet. Habang abala ako sa pagpupukpok ng pako, may tumayo pala sa gilid ng mesa. Napahinto ako nang marinig ko ang napakalambing niyang boses. At pag-angat ko ng tingin, natulala ako sa sobrang ganda niya. Ikaw ba yung gumawa nitong flower shop? Ano po, ma'am? Ang ibig ko sabihin, ang ganda kasi ng pagkakagawa nitong buong flower shop eh. Ang gaganda rin ng mga cabinet, lamesa, saka nung shelves na lagayan ng mga bulaklak. Kaya ayun, tinatanong ko yung may-ari kung sino yung gumawa nito. Sabi niya, ikaw daw. Opo, ako nga po, ma'am. Bakit niyo po naitanong?
Naghahanap kasi ako ng karpentero na gagawa ng farmhouse namin ng pamilya ko eh. Ayun, magaling na karpentero yung gumawa noon. Kaya gusto ko sana, magaling na karpentero rin yung mag-aayos. Naluma na kasi ng panahon eh. Marami na rin akong gustong ipaayos. Ayos lang ba sa'yo na pagkatapos mo sa ginagawa mo dito, doon ka naman sa amin magtrabaho? Teka lang po ma'am. Hindi ko po kasi alam kung saan yung lugar ninyo eh. Ay, oo nga pala. Kakabalik ko lang dito sa baryo. Kung wala ka pa namang tiwala sa akin, pwede mo namang itanong kay Nanay Shera. Taga doon lang ako sa may dulo ng baryo. Konting lakad lang papasok sa gubat, nakikita mo na yung farmhouse namin. Hindi ka maliligaw doon kasi nag-iisang bahay lang naman yun doon eh. Ganun ba ma'am? Sige po, bale, pwede po bang mag-iwan kayo ng number para pwede ko kayong kontakin kapag natapos ko na po itong ginagawa ko kay Nanay Shera? Sige, walang problema. Sige po. Bibigyan kita ng number ko. Teka, ito. Sisulat ko sa papel. Kaya lang wala pala akong papel. Sige po, ito, dito na lang po sa palad ko. Ako na lang po magsusulat sa papel mamaya. Sigurado ka? Opo. Tatawagan mo ako Sige po ma'am. Kailangan ko rin po kasi ng trabaho eh. Sige. Akin na yung kamay mo. Walang alinlangan kong inilahad ang palad ko at iniabot yon sa kanya. Nang hawakan niya ang kamay ko at isulat ang numero niya, kinabahan ako. Parang natulala ako sa sobrang ganda niya. Ngayon ko lang siya nakita. Kaya wala akong ideya kung sino siya. Pagkatapos, nagpaalam siya at sinabing tawagan ko raw siya kaagad. Naiwan akong tulala kung hindi pa ako tinapik ni Nanay Shera. Ay, Lorenzo! Ay, sus, Ginoo kang bata ka. Ano bang nangyari sa'yo at natulala ka na riyan, ha? Natulala ka sa ganda ni Emiliano. Emilia po yung pangalan niya. Oo. Apo siya ni Lolo Leon. Yung matandang masungit na palaging dumadalaw dito. Hindi ko po akalain na may maganda at mabait palang apo si Lolo Leon Ikaw talaga, oo. Ay siya nga pala, tatanggapin mo ba yung alok ng trabaho? Sayang din kasi yun. Naku medyo malaki ang gagawin mong farmhouse. At balak na rin yatang patayuan ng hardin sa gilid. Kasi gusto niyang magtanim ng mga bulaklak. Pwede naman po. Pero kaso depende pa rin po kung talagang kakayanin ko yung mga balak niyang ipaayos. Nay, magpapayos po ba ng farmhouse si Ate Emilia? Oo raw. Bakit ka ba sumasabat sa usapan namin ni Lorenzo? Ano ka ba? Si nanay naman Bakit ba kayo nagagalit kagad sa akin? Nagtatanong lang naman ako. Bakit ka nga kasi nagtatanong? Gusto ko nga po kasing sumama. Wala naman akong ginagawa dito. Tamang-tama pala. Kung medyo malaki nga ang gawa, maghanap talaga ako ng labor na pwede kong makasama. Nakakaburyo naman kasi dito sa flower shop Wala naman akong sinisweldo dito kay nanay. Hoy, Jojo. Hindi ko ginustong huminto ka sa pag-aaral, ha? Kung nag-aaral ka sana ngayon, di sana may ginagawa ka. Pambihira ka. Wala naman ako mapapala sa pag-aaral na yan, Nay. Jesus! Kung ganon, ano naman ang alam mo sa pagkakarpentero, ha? Baka sirain mo lang yung gawa ni Lorenzo niyan Nay, wag na po kayo mag-alala dito kay Jojo. Kaya ko na po siyang turuan kung anong dapat niyang gawin. Hindi naman po siya magkakarpentero kung sakali. Tutulong-tulong lang po siya sa akin. Ay, naku basta wag kang magtiwala rito sa buwisit na batang ere. Matigas ang ulo niyan. Naku po, baka problema ka lang. Alam niyo po, pagkatiwalaan niyo po ang anak ninyo, Nay. Para naman matuto siya sa buhay. Kita niyo na, Nay. Mabuti pa si Kuya Lorenzo, may tiwala sa akin. Ay, naku kilala kasi kita, Jojo. Ay, naku. Siya, bahala kayo. Basta Lorenzo, kapag nagmatigas ang ulo nitong si Jojo, wag kang mangingiming magsabi sa akin, ha? Opo, Nay. Sige na po. Wag po kayong mag-alala. Hapon na nang matapos ko ang lamesa ni Nanay Shera. Kaya dumiretso na ako pauwi. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong isinulat sa papel ang pangalan at numero ni Emilia. Sa sobrang ganda niya, nakalimutan ko pa ngang itanong ang pangalan niya. Mabuti na lang sinabi ni Nanay Shera. Napangiti ako habang tinitingnan ang numero niya. Sabik na magsimulang magtrabaho sa farmhouse na ipapagawa nila.
Ay, apo ko. Ay, halika na ka rito sa labas. Luto na yung hapunan natin. Sabay na tayo kumain, ha? Para na ba makapagpahinga ka na rin pagkatapos, ha? Sige po, Lola. Tara na po, kain na po tayo, Lola. Aba, parang kakaiba naman yata ang ngiti ng apo ko bakit naman ganyan ang ngiti mo, apo? May maganda bang nangyari ngayong araw, ha? Opo, Lola. Magandang balita po kasi hindi na ako matitingga sa trabaho. Dire-diretso na po. Ngayong may nakaabang kagad na kasunod. Aba, magandang balita nga yan, apo. Pagkakataon mo na para makapag-ipon ka ng pera. No, kaya nga po Pero mukhang may iba pa Yung mukha mo kasi parang kinikilig ka. Ako ba naman, Lola, Saan naman ako kikiligin? Ewan ko, basta. Ganun lang yung nararamdaman ko Ay nako, huwag niyo na po munang isipin yan, ha? Wala po akong girlfriend, tapos ako kikiligin pa. Paano nangyari yun? Wala naman akong binabanggit na girlfriend. Pero malay natin. Baka may makita ka ng magandang babae. Ay nako, Lola. Ano pa nga bang magagawa ko? Ay, galing niyo talaga manghula. Nako. Dating albularya ba kayo o dating manghuhula? Ha? Ikaw Aray ko talaga. naman, nangungurot pa si Lolo. Ay, ikaw talaga. Gusto ko lang namang malaman kung magkakaroon na ba ako ng apo sa iyo. Teka, apo ka agad Naku, Lola, naku, malabo pa yan. Umaasa lang naman ang lola mo. Ay, teka. Saan na ba yung susunod mong gagawin, ha? Ayun nga po, sa dulong parte raw po ng baryo natin. Bandang gubat. Sa may farmhouse daw. Hindi ko pa nga po yung nakikita pero pupuntahan ko po siguro sa linggo para matignan ko kung ano yung mga ipapagawa sa akin. Farmhouse? Pag-aari ba yun nila Leon? Opo. Bakit po? Ay, nako po, apo. Hindi ba pwedeng tanggihan mo na lang muna yung trabahong yan? Pwede naman po. Pero Lola, sayang naman po kasi. Trabaho na yung lumalapit sa akin tapos tatanggihan ko pa. Bakit po ba? May problema ba doon? Kasi apo, hindi ko naman sinasabi sa'yo na masasama ang pamilya ni na Leon, ha? Pero alam ko na kasi sa lugar na yun may nagbabantay na aswang daw. At yung aswang na yun konektado daw sa pamilya nila. Teka, aswang po? Oo. Hindi naman masamang aswang ang nararamdaman kong presensya sa gubat na yon. Kaya lang hindi ko pinapakialaman. Ang mabuti mong gawin, apo, magdala ka na lamang ng buhay na manok sa bahay nila, ha? Sa unang araw mismo na dadalaw ka. Po, ano naman pong gagawin ko sa buhay na manok? Di iaalay mo. Hindi naman kasi natin alam kung mananakit ba yung aswang na nakatira roon kapag nabulabog Lola, ang balita ko po matagal nang nakatira si Lolo Leon sa farmhouse na yon. At ngayon, kasama na rin niya yung apo niya. Kung may mabubulabog man doon, di dapat matagal na po siyang nabulabog, di ba? Ay, basta. Makinig ka na lamang sa akin, apo. Ako nakakaalam dahil ako ay albularya. Ay, Lola naman. Hindi kaya magbuka akong tanga kapag nagdala ako ng buhay na manok doon sa farmhouse na yon? Bakit naman magmumukhang tanga? Ang importante na papangalagaan mo ang kaligtasan mo, hindi ba? Teka, yung anting-anting na ibinigay ko sa'yo nung bata ka pa, nasa'yo pa ba yun? Oo, opo, ito. Suot ko nga po. Yun mabuti naman kung ganun. O siya, sige na ha. Kumain na tayo. Lumalamig na yung pagkain. Hindi ako sigurado sa sinasabi ni Lola Mildred. Sanay na akong marinig sa kanya ang tungkol sa engkanto, espiritu o aswang dahil kilala siyang albularya noon. Pero simula pagkabata, ngayon lang niya ako binalaan ng ganon. Kaya imbes na mag-alala, isinantabi ko na muna ang paalala niya at sinunod na lang ang utos niya. Baka naman hindi pa niya kabisado ang baryong ito. Maglilimang taon pa lang kasi kami rito. Jo, sigurado ka ba talagang dito yung daan papuntang farmhouse? Ang sabi sa akin kasi ni Ma'am Emilia, kaunting lakad lang daw papasok sa gubat, makikita na yung farmhouse nila. Pero kanina pa tayo naglalakad dito, parang layo Oo, Kuya Lorenzo. Maniwala ka sa akin. Kilala ko sila Ate Emilia mula pa lang nung bata ako. Saka naglalaro ako dito dati, no? Ganun, sige. Pero kapag hindi natin nakita kagad, mas mabuti siguro bumalik na tayo palabas.
tatawag na lang ulit ako kay ma'am. Ito naman si kuya. Magkaroon ka naman ng tiwala sa akin. Ay nako. Oh, ayun oh. Oh, sabi sa'yo kita mo yung bahay na yon. Saan? Ayun oh, banda roon. Sa may kaliwa. Oh, may umuusok. Kita mo ba? Wala naman saan ba? Mauna ka sa paglalakad, kuya. Ituturo ko sa'yo. Saan ba kasi? Ang totoo, medyo naiinis na ako kay Jojo. Para kasing niloloko niya lang talaga ako. Tulad ng sinabi niya, nauna nga ako sa paglalakad. Pagkatapos, itinuro niya sa akin yung sinasabi niyang usok. Maya-maya pa, naramdaman ko ang hawak niya sa batok ko. Akala ko ipipihit niya ako sa direksyon kung nasaan ang tinuturo niya. Pero bago pa mangyari yon, nabitawan niya ako nang marinig ko ang pamilyaran na boses. Jojo, anong ginagawa mo rito? Jojo, ay. Ano? Ate, hinahanap kasi namin yung farmhouse nyo. Hinahanap nyo? Ang layo na ng narating nyo Saka, nakalimutan mo na ba kung nasaan yung farmhouse? Nandun ka lang na isang araw Sabi ko nga sa kanya ma'am kayo na ho ang mismo nagsabi sa akin na nasa may bungad. Pero ito, pinipilit niya pa na alam niya daw kung nasaan. Ano po kasi ate, ewan ko ba, kulang kasi yung tulog ko kagabi kaya medyo nakalimutan ko na yata. Nako. Bakit ka nga pala nandito? Ang alam ko kasi si Lorenzo lang yung pinapunta ko rito Ma'am, eto kasi kinuha ko siyang labor para sa gagawin ko sa farmhouse niyo. Mas maigi po kasi kung may labor ako. Sa bagay, maigi nga. Pero mas maganda sana kung hindi si Jojo yung isinama mo. Ate, grabe ka naman sa akin. Pasensya ka na. Matigas kasi yung ulo mo Ewan ko lang, Lorenzo, kung matatagal mo yung ugali nito. Tulad ngayon, mukhang bala ka pa yatang iligaw sa kapagtripan. Ate naman hindi Talagang nakalimutan ko lang talaga. Nako, subukan lang talaga nito ni Jojo. Susumbo ko talaga sa nanay niya to. Ay, nako. Siya, hayaan mo na nga. At nando naman na ako Babantayan ko rin yung si Jojo. Halina kayo. Pumunta na tayo doon sa farmhouse. Ate Emilia, ikaw ba? Ano bang ginagawa mo rito? May hinahanap lang akong halamang gamot para kay Lolo. Tara na. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam kong may kakaiba kay Jojo. Dahil sa iniligaw niya ako sa gubat, tinatak ko sa isip ko na kailangan kong maging mapagmatsyag, hindi basta magtitiwala. Tama nga si Emilia, nasa bungad lang ng gubat ang farmhouse. Gusto kong mais kay Jojo, pero dahil bata pa siya, pinagpasensyahan ko na lang at baka pilyo lang. Sa malawak na lupain, nakatayo ang magandang 2 palapag na bahay. May hardin sa gilid, pero magulo ang mga paso at dekorasyon. Siya nga pala, Lorenzo. Yung bahay namin, baka hindi ko muna ipagawa Medyo nagdadalawang isip kasi si Lolo May mga gusto sana kong ipabago pero alam mo na, nagagalit siya. Baka raw lalo lang masira kapag pinakailaman. Mas mabuti siguro kung ito na lang muna yung unahin mo Ito kasi yung pinaka-importante sa akin, yung hardin. Ornamental garden po ito, ma'am, ano? Oo, kaso may nangyari kasi Kaya ayan, nagkaganyan yung itsura. Nasira yung mga disenyo. Pati yung mga halaman sa kabulaklak na itinanim ng lola ko noon, namatay na rin. Ay, gusto ko pa naman sanang buhayin ulit. Kaya ayun, paunti-unti akong bumibili ng paso ng bulaklak. Kaya mo bang ayusin yung hardin na yan, Opo naman, kaya naman po ma'am. Kailangan lang po nating bumuo ng disenyo at plano na ayon sa gusto ninyo. Tapos, pag-usapan din po natin yung magiging gastusin. Ay, syempre naman. Kahit magkano pa yan, ayos lang sa akin. Basta maibalik mo lang yung ganda ng hardin ni Lola, Alam mo kasi, pamana ni Lola sa akin yung hardin na yan Kaya po pala ma'am, handa kayong gastusan, ano? Ay, siya nga pala. Halika na sa loob. Jojo, tara na. Nasaan na yun? Ala? Oo nga, nasaan na yun? Jojo! Jojo, nasaan ka na? Ay, naku talaga. Ay, naku, dapat hindi mo na talaga sinama yun Mabuti sana kung iba na lang hinanap mong tutulong sa'yo. Kasi masakit mang sabihin pero masasayang lang yung ipapasahod mo sa kanya kung sakali.
Sige po, kakausapin ko na lang po siya mamaya. O sige, ikaw ang bahala. Tara na sa loob. Hayaan mo na nga yun si Jojo. Ang kulit yan eh. Sige po. Namangha ako sa ganda ng loob ng bahay nila. Ang sahig, gawa sa puno ng nara. Kaya talagang matibay ang pagkakagawa. Mukhang matitibay din ang malalaking babasaging salamin. Pero sa kabilang banda, mararamdaman mo na talagang kailangan ng ayusin ang bahay. Dahil sa bawat apak ko sa sahig, may naririnig akong langit-ngit. Naputol ang paghanga ko sa bahay nang huminto kami sa sala. Pinaupo niya ako ron. Tapos, kumuha siya ng papel na may mga nakasulat. Isang kontrata. Oh, ito pala yung pinagawa kong kontrata ha. Pwede mo munang basahin yan tapos magtanong ka lang kung may gusto kang linawin. Huwag kang mahiya ah. At saka nga pala, yung babayaran ko sa'yo, blanco pa ha. Hindi pa kasi namin na pag-uusapan yung disenyo saka materialis eh. Wala pong problema, ma'am. Teka, babasahin ko lang muna tong kontrata ha. Sige lang. Binasa ko isa-isa ang mga nakalagay roon. Wala namang problema dahil Tagalog naman ang lahat ng nakasulat at madaling maintindihan. Pero habang nagbabasa ako, bigla na lang kumunot ang noo ko nang makita ko ang kakaibang patakaran sa dulo. Napatingin ako kay Emilia. Oh, bakit? May problema ba? Ma'am, tanong ko lang po. Bakit po nakalagay dito na bawal pumasok sa loob ng bahay kapag wala kayo? Bakit? May bala ka bang pumasok dito nang wala ako? Hindi, wala naman ma'am. Nagtataka lang po ako. Syempre, dapat naman po talaga na hindi kami pumunta dito kapag wala kayo. Huwag niyo po sana masamain pero may respeto po ako sa lahat ng pinagtatrabahuan ko at hindi rin naman po ako magnanakaw. Lorenzo, huwag mo rin sanang masamain yung inilagay ko sa kontrata ha. Tulad nga ng sinabi mo, hindi pa naman tayo lubos sa magkakilala, di ba? Kaya mas mabuting malinaw ang lahat sa atin dyan sa kontrata. Naiintindihan mo naman siguro yung punto ko, di ba? Opo. Siyempre naman po, naiintindihan ko po kayo. Kung ayos lang sa'yo yung kontrata, pwede na ba tayong magpirmahan? Sige po, wala pong problema. Sige. Ayan. Siya nga po pala ma'am. Meron po pala akong dinalang manok para sa inyo. Manok? Pritong manok ba? Hindi po. Buhay po. Iniwan ko lang po muna sa may bisikleta ko kasi nag-aalangan akong dalhin. Baka alam niyo na, ayaw niyo po pala. Si Lola po kasi medyo makulit eh. Kailangan ko raw pong magdala ng manok. Para saan naman? Basta po. Tatanggapin niyo po ba ma'am? Itinola niyo na lang po kung gusto niyo. Pero kung hindi niyo naman po gusto, wala naman pong problema. Walang problema. Sige na, dalhin mo na rito. Teka lang. Si Lolo yata yun. Apo ko! May nakita kong buhay na manok. Sigurado akong matutuwa ka rito. May kasama ka pala. Opo, Lolo. Si Lorenzo po. Oh, ma'am! Ayun po yung manok! Ha? Yung ibibigay mo dapat sa akin? Oo po, ma'am. Yan po yung manok na sinasabi ko sa inyo. Babalikan ko po sana kaso dala na pala ni Lolo Leon. Ano ginagawa ng taong yan sa pamamahay ko? Oh, Lo. Wag naman po kayong ganyan. Nakakahiya naman po. Si Lorenzo po ito, yung gagawa po ng hardin ni Lola. Pati na rin po sana nitong bahay natin. Hindi. Baka mamaya hindi niya ayusin o gawin yan. Baka mamaya sirain niya palalo. Lolo naman eh. Naku, Lorenzo, pasensya ka na ha. Pasensya na pero pwedeng labas ka muna saglit. Susunod na lang ako ha. Kakausapin ko lang si Lolo. Sige po, ma'am. Wala pong problema. Kung gaano kabait si Emilia, gano'n naman kasungit ang Lolo Leon niya. Dati pa man, palagi na siyang galit. Mapang-insulto rin siya kung magsalita. Kaya madalas ko siyang iniiwasan, lalo na kapag pumupunta sa flower shop ni Nanay Shera. Yun nga lang, ang hindi ko naisip nung tinanggap ko ang trabahong ito, baka ganito pala ang mangyari. Pagkalabas ko sa bahay nila Emilia, sakto namang nakita ko si Jojo na palakad-lakad sa may hardin. Sino yan?
Si Jojo yun ah. Oh, Jojo! Oy! Jojo! Kuya, Saan ka naman ang galing at bigla ka nawala? nag-ikot-ikot. Tinitingnan ko kung ano yung mga dapat ayusin sa farmhouse dito sa hardin. Ano namang nakita mo? May mga baklas na pintura. Saka parang may nakita akong dugo sa likod ng bahay. Kanino ko yung dugo yun? Jojo, pasensya na ha. Alam kong masasaktan ka sa sasabihin ko. Pero hindi maganda yung ginagawa mo. Umayag ako na sumama ka sa akin para kahit papano, mapatunayan mo sa nanay mo na may kakayahan ka. Pero hindi pa tayo nagsisimula, nagpapasaway ka na kagad. Nagpapasaway? Hindi naman kuya. Tumutulong pa nga ako Grabe ka naman sa akin. Kanina, alam kong pinagtitripan mo lang ako. Alam mo kung nasan yung farmhouse pero pinaikot-ikot mo pa talaga tayo sa gubat. Tama bang gawin yun? Hindi ko naman yung sinasadya. Alam mo kung hindi ka aamin sa kasalanan mo ngayon at hindi ka mangangako na aayusin mong pagtatrabaho mo, mas mabuti pa maganap na lang ako ng ibang tutulong sa akin at umuwi ka na. Teka kuya, wag naman. Kailangan ko talaga na patunayan sa sarili ko yung sinasabi ni nanay at syempre, kailangan ko mapatunayan na hindi ako pasaway. Sorry na. Hindi ko naman sinasadya Sadyang umandar lang talaga yung pagkapilyo ko. Pero huwag ka mag-alala kuya. Hindi na po maulit. Gustong-gusto ko talagang magkaroon ng trabaho lalo na kasama ka. O sige, basta hindi ka na talaga dapat umulit. Hindi na ako magdadalawang isip na isumbong ko sa nanay mo. Simula ng araw na yon, naging maayos ang trabaho ko kila Emilia. Bukod sa napakaganda niya, napakabait pa. Lagi kaming libre sa pananghalian at merienda. Minsan, tumutulong pa sa pag-aayos. Nagtataka lang ako kung may trabaho ba siya kasi palagi siyang nasa bahay. Mas madalas pang umalis si Lolo Leon niya at bumabalik na may kasamang iba. Ang weirdo lang, masungit siya sa amin ni Jojo pero mabait sa kanila. Ma'am, mahilig po palang magdala ng bisita si Lolo Leon, ano? Oo, mahilig nga. Mahilig kasi talaga makapagkwentuhan yung si Lolo Leon Alam niyo ma'am, ang nakakapagtaka lang, masungit siya sa akin pero sa iba hindi naman. Bakit po kaya? Naku pasensya na ha. May pinipiling tao kasi ang si Lolo Kapag sa tingin niya, hindi niya makakasundo, ayun, sinusungitan niya na kaagad. Mukha po ba akong masungit o masama ang ugali, ma'am? Uy, hindi Mabait ka nga Huwag mo na lang masyadong intindihin kung paano ka pakitunguhan ni Lolo ha. Pasensya ka na. Alam ko na, masungit siya sa akin noon pa pero mas lalo lang siguro siya sumungit ngayon. Siguro dahil iniisip niya na baka magkagusto ako sa'yo, ma'am, no? Ay, naku, ikaw talaga Alam mo, nakakatawa ka talaga, no? Pero, ewan natin, baka nga. Si Lolo kasi masyado yung protective sa akin. Ako, ewan ko ba dyan? Syempre, ma'am, kailangan niya maging protective sa'yo kasi ikaw, maganda ka. Tapos mabait ka pa, ma'am. Hindi ka dapat mapunta sa lalaking loko-loko. Grabe ka naman sa mga salitang maganda sa mabait. Nakakahiya naman to. Ay, ma'am, nako, totoo naman po yun. Hoy, anong tinatawa-tawa mo riyan? Ay, Emilia, ha? Ano bang ginagawa mo dyan? Alo, kayo naman. Nakakatuwa lang naman po kami ni Lorenzo Tinutulungan ko lang din po sila. Nakakatuwa ay Diyos ko. Halika nga rito sa loob. Bakit ka tumutulong riyan? Di sana ikaw na lang ang gumawa kung magpapakapagod ka rin palang pakipagkwentuhan dyan. Lolo naman Ayan na naman po kayo. Halika na dito sa loob at ipapakilala kita sa bisita ko. Alam mo na ang dapat gawin, ha? Oy, kuya, gusto mo si Ate Emilia, no? Huwag ka na magkaila, no? Halatang-halata sa kislap ng mata mo Pero kung ako sa'yo, kuya, huwag kang basta-basta magpapaniwala sa ganda ni Ate Emilia. Anong pinagsasabi mo dyan, Jojo? Kuya, hindi mo ba alam na kilalang aswang ang pamilya ni Ate Emilia? Lalo na yun si Lolo Leon. Hindi mo ba napapansin? Bawat taong pinapapasok niya sa loob ng bahay nila, hindi na nakakalabas. Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Bigla akong natahimik at naalala ko ang ilang araw na nagdaan habang nagtatrabaho kami sa farmhouse ni na Emilia. Doon ko napagtanto na hindi nga namin nakikitang lumalabas ang mga bisitang pinapasok ni Lolo Leon. Hanggang sa makauwi ako sa bahay, yun pa rin ang laman ng isip ko. Pilit kong pinagkakabit ang sinabi ni Jojo sa sinabi ni Lola Mildred. Lalo na yung pagkakataong si Lolo Leon ang kumuha ng manok na
na dapat ako ang magdadala sa bahay nila. Ay, apo. Tulala ka na naman yata. Lola, May problema ba, ha? ikaw pala yan. Kakagulat naman po kayo. Wala. May iniisip lang ako. Hindi naman po problema. Sigurado ka ba, ha? Kung may problema ka naman huwag ka nang mangingiming magsabi sa akin. Wala nga pula. Ay, siya nga po pala. Hindi po ba nakakaramdam kayo ng mga aswang o engkanto? Lalo na kapag kakaharap ninyo? Nakakaramdam. Bakit mo naman naitanong? Ibig sabihin po ba hindi aswang si Lolo Leon? Hindi natin alam, apo. Ay, akala ko po ba nakakaramdam kayo? Nararamdaman ko nga. Pero syempre may limitasyon din yon. Kapag may agimat ang isang aswang, maaaring hindi maramdaman ng isang albularyang katulad ko ang presensya nito. May ganun pala no, agimat sa aswang. Oo naman na ba? Ano bang akala mo sa mga aswang? Syempre matatalino rin ang mga iyon. Kaya nga ikaw, apo, mag-iingat ka sa mga sinasabahan mo, ha? Dahil baka hindi mo alam aswang na pala yung kaharap mo. Lola naman, tinatakot niyo naman po ako. Hindi kita tinatakot o niloloko lamang, Lorenzo. Lahat ng payo ko sa iyo dapat iniintindi mo, ha? Oo na po, Lola. Siya nga pala, yung manok na pinadala ko sa'yo, nabigay mo ba sa kanila, ha? Opo, naibigay ko naman po sa kanila. Mabuti naman kung ganon. Basta makinig ka lamang sa akin, ha? Hindi ka mapapahamak. Sa sumunod na mga araw, mas naging mapagmatsyag ako sa paligid ko. Tulad nga na sinabi ni Jojo, hindi ko talaga nakikitang lumalabas sa mga bisita ni Lolo Leon sa bahay nila. Pero sa kabilang banda, mas pinili kong paniwalaan na baka hindi ko lang sila naaabutang lumalabas. Baka gabi na sila kung umuwi. Ang ipinagtataka ko lamang ay kung ano ang ginagawa ni Lolo Leon kasama ang iba't ibang taong bumibisita sa kanya. Wow! Ay. Grabe! Ang ganda naman ng pagkakagawa mo na itong upuan, Lorenzo. Ang sarap upuan habang umiinom ng kape tapos tinitingnan niyo nagaganda ang mga Naku. bulaklak. Salamat ma'am, salamat ma'am. Medyo ingat lang po kayo dyan kasi hindi pa po masyadong matibay. Oo naman, sinusubukan ko pa lang namang upuan eh. Okay po. Isusunod ko na rin po yung gazebo pagkatapos nitong upuan. Yung parang kubo na walang dingding? Opo. Para naman po kapag nagkakape kayo dyan, hindi na kayo mainitan sa ilalim ng araw, di ba? Ay nako, tama talaga na ikaw yung kinuha kong karpentero para sa ornamental garden ko no? Sana lang talaga pumayag na si Lolo Leo na ipaayos pati yung farmhouse. Ay nako, sana nga rin po. Mapapapayag nyo rin po yan. Ay, mukhang masarap nga sumandal dito. Ma'am, nako, hindi pa po pwede. Teka, hala. Uy! Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang makita kong sumandal siya sa upuan. At dahil hindi pa yun tapos, agad na natanggal ang sandalan at muntik na siyang mahulog. Mabuti na lang at mabilis akong nakatakbo papunta sa kanya at nasalo ko siya bago pa siya bumagsak sa damuhan. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa kaba. Akala ko talaga mapapahamak na siya. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lang ako. Tulungan ko na po kayo, ma'am. Sandali, dahan-dahan lang po Habang tinutulungan kong tumayo si Emilia, hindi ko sinasadyang mapatitig sa mga mata niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, pero para akong nahipnotismo sa mapupungay niyang mga mata. Ilang saglit din kaming nagkatitigan bago ako natauhan at dali-dali ko siyang itinayo ng maayos. Pasensya na po kayo, ma'am. Dapat po talaga, hindi ko na kayo pinaupo. Ayos lang.
Pinaalalahanan mo naman ako kaso ako lang talaga tong makulit eh. Ayos lang po. Kayo ma'am, ayos lang po talaga kayo? Wala po bang masakit sa inyo, likod ninyo, ulo ninyo? Baka may sugat kayo. Wala naman. Pero ikaw, naku, may sugat ka pala sa braso. Oo nga. Hayaan nyo na po ma'am. Konting gasgas lang naman po ito, malayo sa bituka. Pero dumudugo eh. Naku, patingin nga. Naku, hindi naman to basta-bastang gasgas lang oh. Kailangan natin gamutin yan, ha? Naku ma'am, hindi na po. Hayaan nyo na po, hindi naman po ito may infeksyon eh. Hindi nga yan may infeksyon, pero kasi... Emilia! Sino yon? Lolo, nasugatan lang po pero magagamot ko po kaagad. Bilisan mo. Pumunta ka na rito, Emilia. Dalian mo. Sige po. Teka ma'am, hindi ko po maintindihan yung nangyayari. Halika na, Lorenzo. Kailangan na nating umalis, ha? Lolo, kayo na pong bahala kay Jojo, ha? Ito na nga bang sinasabi ko sa'yo pagdating sa pagdadala ng mga tao rito. Sige na, bilisan ninyo. Litong-lito na talaga ako sa nangyayari. Hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan ni na Lolo Leon at Emilia. Pero wala ni isa sa kanila ang sumagot. Pati si Jojo tahimik lang. Ni hindi ko narinig magsalita. Pagpasok namin sa bahay, saglit akong iniwan ni Emilia para kumuha ng panggamot sa sugat ko. Pagbalik niya, dala na niya ang first aid kit. Ma'am, pasensya na po kayo lalo na kanina. Pero bakit po parang ang laking bagay sa inyo na nagkasugat ako? Lorenzo, may tiwala ka ba sa akin? Oo naman ma'am. Kaya nga po ako nandito dahil may tiwala ako sa inyo eh. Kung ganun, hindi mo na kailangan magtanong tungkol dito. Ang importante, pinotektahan kita. Huh? Hanggat nandito ka sa farmhouse at nagtatrabaho, gusto ko maging maingat ka sa sarili mo, ha? Wag mo nang hahayaang masugatan ka. Naiintindihan mo ba yun? Opo ma'am. Lalayan ko na alcohol yung sugat mo, ha? Hihipan ko na lang para hindi masyadong mahapdi. Teka lang ma'am, teka lang. Aray! Aray ko! Sakit! Aray ko! Ano ka ba naman? Kalalaki mong tao. Aray ko, umabdi kasi talaga ma'am. Di ka man lang bumilang bago mo nilagyan ng alcohol yung sugat ko eh. Aray ko umabdi. Pasensya na, kala ko kasi handa ka na. Ayan. At least ayos na yung sugat mo. Nilagyan ko na rin ng band-aid para hindi na daw bugo ulit, ha? Sige po, salamat talaga ma'am. Walang ano man. Ay, siya nga pala. Pwede bang huwag mo na lang akong tawaging ma'am? Ha? Po? Bakit naman po? Kayo po yung nagpapasahod sa akin ma'am eh. Kahit na. Kasi naiilang talaga ako kapag tinatawag akong ma'am eh. Tapos nagpopo at opo ka pa sa akin. Para tuloy naman ang tanda-tanda ko naman Naku yan. ma'am, hindi po. Para lang po yun sa paggalang ko sa inyo ma'am. Kahit na nga. Sige ka, magtatampo talaga ako sa'yo kapag palagi mo akong tinatawag na ma'am. Sige na nga po. Sige na nga po, Emilia. Ayan, Emilia yung itawag mo sa akin. Kaso nagpopo ka pa rin eh. Hayaan nyo na lang po muna ako. Unti-unti naman po ako masasanay sa sarili ko na kausapin kayo ng kaswal. Siya, sige na nga. Simula ng araw na yon, naging mas malapit na kami ni Emilia sa isa't isa. At habang lumilipas pa ang mga araw, lalo lang siyang gumaganda sa paningin ko. Alam kong hindi dapat. Malayo ang agwat naming dalawa. Siya ang nagpapasweldo, ako ang trabahador. Pero kahit anong pigil ko, hindi ko talaga maiwasan. Mas lalo lang lumalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Lola, nandito na po ako. Ay, anak ko, apo ko, Diyos ko. Mabuti naman at nakauwi ka ng ligtas. Pambihira. Alam mo bang nag-alala ko sa'yo, ha? Ha? Bakit naman po? Umuwi naman po talaga ako sa tamang oras at saka nasa trabaho lang naman ako buong araw. Kasi naman, apo. Hindi mo ba alam yung balitang kumakalat ngayon? Ano po yun? Pasensya na po. Abala ako sa trabaho eh. Ay, naku, ilang taon na. Ang bigla-bigla na labang nawawala raw. Simula pa nung nakaraan 2 linggo. Sunod-sunod daw yung pagkawala nila. At wala talagang makaintindi kung paano nangyayari.
Paano daw ba nawawala? Baka naman mamaya may pinuntahan lang sila. Eto na nga, Apo. Nagtawas ako kanina. Dahil hindi talaga ako mapakali At alam mo ba kung anong lumabas sa pagtatawas ko, ha? Abay, may aswang na kumukuha sa kanila. Teka, huwag niyo pong sabihin sa akin ang iniisip niyong aswang ay yung pamilya ni Emilia. Ay, Apo ko. Wala pa akong pinagbibintangan. Pero sigurado ako kung sino man ang aswang na yon, nakatira yon sa gubat. Doon niya inilalagay ang mga biktima niya Paano naman po kayo nakakasiguro? Ay, sa pagtatawas ko nga. Lalaking aswang ang lumabas. At sa gubat niya tinatago ang mga biktima niya. Hindi kaya si Lolo Leon? Apo, masama ang magbintang. Pero gusto ko sanang tumigil ka na lamang sa pagtatrabaho mo sa farmhouse ng pamilya nila. Hindi po pwede. Isinimulan ko na yung paggawa dun sa hardin. Kailangan ko na lang po yung tapusin. At saka, Lola, mabait naman po sa akin si Emilia. Malakas ang pakiramdam ko na siya, hindi siya aswang. Yan ang pakiramdam mo. Kasi nga may gusto ka sa kanya syempre, bulagang pag-ibig ako. Lola, ano ba kayo? Akala ko po ba hindi kayo nang bibintang? Hindi nga. Pero ang gusto ko sana, maging maingat ka naman. Umiwas ka na lamang muna habang maaga pa, ha? Ginagalang ko naman po kayo, Lola. Pero tungkol po dito, pasensya na po. Ako na muna magdidesisyon para sa sarili ko. Hindi ko na hinayaan pang magsalita si Lola. Dumiretso na ako sa kwarto ko. Hindi ko gustong suwayin ang utos niya. Palagi akong nakikinig sa kanya, tulad na lang ng huling habilin sa akin ng mga magulang ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko siya kayang pakinggan. Hindi ko kayang hayaan na lang siyang husgahan ang mga taong nananahimik. Ako ang palaging naroon kina Emilia. At kung meron mang kakaiba sa kanila, ako ang unang-unang makakapansin nun. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang tumindi ang usap-usapan tungkol sa pagkawala ng ilang tao. Kumalat na rin ang balitang aswang ang kumukuha sa kanila. Hanggang isang araw, may natagpuan na ngang bangkay sa gitna ng kagubatan. Jojo, mas mabuti siguro magdala ka ng asin at bawang tuwing pupunta tayo sa farmhouse nila Emilia. Bakit naman po, kuya? Huwag mong sabihin naniniwala ka talaga na nasa gubat nga yung aswang. Siyempre naman, kasi kung hindi dito sa gubat, saan naman magtatago yung aswang na yan? Pero hindi mo naman pinaniniwalaan na sila Ate Emilia ang aswang. Kung tutuusin, sila lang naman ang nakatira dito sa gubat. Yan ka na naman, Jojo Bakit? Dahil nahulog ka na sa angking ganda ni Ate Emilia, no? Sus, kuya, alam mo ba, minsan yung mga aswang, nagpapanggap lang yan ng magandang dilag. Pero pagsapit ng gabi, doon lumalabas ang tunay nilang anyo. Kung sila nga talaga ang aswang, bakit hanggang ngayon buhay pa rin tayo? At saka bakit sumama ka pa sa akin dito kung alam mo naman palang aswang si Emilia? Hindi ko naman alam na aswang sila kuya. Pero sa mga nangyayari ngayon at sa lugar na kung saan sila nakatira, posible yung sinasabi natin. Mindset ba? Mindset ba, kuya? Kung sa tingin mo hindi ka ligtas sa kanila, mas mabuti siguro wag ka na lang sumama sa akin. Ay, hindi no. Kailangan ko talagang samahan kayo kasi paano kung bigla na lang mambiktima si Ate Emilia? Di wala na magtatanggol sa'yo. Ay naku, ewan ko sa'yo. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Masyado akong nabulag sa nararamdaman ko para kay Emilia. Kahit may punto sina Lola Mildred at Jojo, ayokong tanggapin na may kakaiba sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na maitatanggi. Habang nagliligpit ako sa gazebo at wala si Emilia, nagpaalam si Jojo para umihi. Maya-maya, may malakas na kalabog mula sa bahay. Nag-alangan akong pumasok. Pero nang may sumigaw at may nabasag na gamit, napakilos ako. Lolo? Lolo Leon? Ano po nangyari? Lolo! Kuya, tulong! Tulungan mo ako! Jojo! Nanginig ang buong katawan ko nang makita ko ang dugong nagkalat sa sahig. Dali-dali akong pumasok sa kusina at doon ako tuluyang nagulantang sa eksenang nakita ko. Si Jojo nakahandusay sa sahig habang may hawak na kutsilyo. May malaking sugat siya sa binti at balikat. May kagat ng aswang. Kuya, tama ang inala ko. Aswang sila, Lola Leon. At siya'y pumapatay sa mga tao na nawawala.
Hindi ako ang gumagawa ng kasamaan yon. Hindi ako yon, Lorenzo. Kung hindi ikaw, bakit mo ako binibiktima? Bakit binabalak mo ako kainin? Wala akong balak kainin ka, Jojo. Wala, hindi na dapat pinubuhay pa ang mga aswang na kagaya mo. Teka lang, Jojo! Huwag mo siyang papatayin! Nagulat na lamang ako ng buong lakas na tumayo si Jojo at sinaksak sa leeg si Lolo Leon na nasa anyong aswang. Napasinghap ako sa sobrang gulat. Lalo na nang walang awa niya itong pinatay. Ni hindi man lamang niya hinayaang magpaliwanag si Lolo Leon. Jojo, ano ginawa mo? Bakit? Bakit? Kuya Lorenzo, pababayaan na lang ba natin na magpatuloy ang pambibiktima ni Lolo Leon sa baryo natin? Hindi dapat! Pero may mga mababait na aswang. Posibleng hindi siya yun. Bulag ka ba, kuya? O talagang nagbubulag-bulagan ka lang? Hindi ako bulag, Jojo. Pero hindi mo siya dapat pinatay. Ang tanong, hayaan na lang natin na siya yung pumatay sa atin? Hindi naman sa ganun, pero... Ko, yung mga sugat ko. Kuya, nangingitim na, kuya, yung mga sugat ko. Teka. Kailangan kita madala sa albularya. Teka, sa lola ko. Naudlot ang usapan namin ni Jojo nang bigla siyang bumagsak sa sahig. Nangitim na nga ang mga sugat na gawa ni Lolo Leon. Hindi na ako lumingon pa sa likod ko. Nagmamadali akong umalis habang pasan si Jojo sa likuran ko. Pagdating sa bahay, nagulat pa si Lola nang makita kami ni Jojo sa ganong sitwasyon. Ay, nako, apo ko. Ay, anong nangyari kay Jojo? Ay, naku, bakit naman nagkaganyan yan? Kinagat po siya ng aswang, Lola. Ano Si Lolo ka ba? Leon. Ay, pambihira. Ibig mo sabihin aswang talaga si Leon. Opo, Lola. Ay, naku. Aswang po talaga siya. Ay, Diyos mio. Teka, mamaya na natin pag-usapan yan, ha? Kailangan ko na munang magamot itong si Jojo. Dito ka sa may upuan. Sige po. Uupuin mo siya, apo. Ay, naku. Ay, sakit ang likod ko. Ang bigat ni Jojo. Ay, mabuti nga at kinaya mo siyang buhatin papunta rito, eh. Ay, teka, tulungan mo ako, apo, ha? Kumuha ka ng maligamgam na tubig sa katuwalya. Ipupunas ko sa sugat niya, Sige ha? po, Lola. Nagmamadali kong sinunod si Lola Mildred. Kinuha ko ang pinapakuha niya at tinulungan siya sa panggagamot. Pagkatapos niyang punasan ng sugat, kumuha siya ng luyang dilaw na ginamit niyang pangsipsip sa kamandag ng aswang. Unti-unting nabawasan ang pangingitim sa paligid ng sugat hanggang sa tuluyan na itong nawala. Nang matapos si Lola, tinapalan niya ang mga sugat ng malalaking dahon. Saka tinalian bago pinagpahinga si Jojo. Ay, apo ko, ano ba kasing nangyari kay Leon? Lola, pinatay po siya ni Jojo. Ha? Aawatin ko po sana siya pero hindi ko na po nagawa. Ay, tama lang naman ang ginawa ni Jojo. Teka, Lola, paano naging tama po? Paano kung mali na napagbintangan lang pala niya si Lolo Leon? Kayo naman po yung nagsabi sa akin, di ba? May mga aswang na mababait at may mga aswang na masasama. Paano kung yung aswang na yon, na si Lolo Leon, hindi naman pala siya pumapatay ng mga tao? Mukha bang mabait si Leon para sa'yo, ha? Ikaw na nga nang sabi sa akin na palagi kanyang sinusungitan. Tapos sasabihin mo sa akin na mabait siyang aswang. Sa pagiging tao nga, hindi magawang mabait eh. Tuluyan ka na nga nabulag sa pag-ibig mo doon kay Emiliano. Kaya mabuti pa, apo. Sasabuyan na kita ng asin. Teka, ba't yun ako sasabuyan ng asin, Lola? Ay nako, para maalis na ang gayuma niya sa'yo. Hindi ka na kasi nag-iisip ng tama. Lola, nasa tamang pag-iisip pa rin ako. Hindi niyo dapat ako inuusgan sa kung ano pa man yung sinasabi ko. Malakas ang kutob ko na may iba pang aswang at hindi si Lolo Leon yung may kagagawa ng mga sunod-sunod na trahedya. Ay nako, Lorenzo. Ay, apa! Ay, saan ka pupunta? Gabi-gabi na. Magpapalamig lang po muna ako sa labas. Sa sobrang sama ng loob ko, lumabas na muna ako ng bahay. Naglakad-lakad ako at nagpahangin para kahit papaano'y mahimasmasan. Pero sa paglalakad ko, hindi ko na malayang nakarating na pala ako sa farmhouse nila Emilia. Pagkarating ko ron, naabutan ko si Emilia na nanlulumo habang naglalakad palabas ng bahay nila. Emilia?
Lorenzo, anong ginawa mo sa lolo ko, ha? Ano? Teka, Huwag ka na magmaang-maangan pa! Ikaw ang pumatay sa lolo ko, di ba? Amoy na amoy ko, natural mong amoy sa kusina kung saan ko siya natagpo ang patay. teka. Hindi mo naunawaan ha, Emilia. Hindi ako pumatay sa lolo mo. Nabutan ko lang na naitsurang aswang siya para kainin niya sana si Jojo. Sugatan na si Jojo. Nanghina tapos, ayun. Kaya... Kaya ano, pinatay mo siya? Kaya pinatay mo yung lolo ko? Hindi. Si Jojo. Siyang pumatay sa kanya, hindi ako. Si Jojo? Si Jojo yung pumatay sa kanya? Oo, sinubukan ko siyang pigilan pero hindi siya nagpapigil. Hindi niya hinayaang magpaliwanag si Lolo Leon. Teka, nasaan si Jojo? Nasaan si Jojo? Teka, may problema ba? Si Jojo, hindi na bago sa amin na isa siyang aswang. Ano? Kaibigan namin si Nanay Shera, na isa ring aswang. Pero piniling mamuhay ng normal. Pero si Jojo, sadyang matigas yung ulo niya, Lorenzo. Totoo ba yan? Teka, ano? Kung ganun, teka, kung totoo man yan, kailangan ko bumalik sa bahay namin. Ano? Bakit? Dinala mo siya sa bahay niyo? Oo, dahil albularya ang lola ko. At sa kanya lang ako pwedeng magpagamot at ipagkatiwala yung panggagamot sa sugat ni Jojo. Naku, kung gano'n kailangan na natin umalis. Naku. Pareho kaming nataranta ni Emilia nang mapagtagpi namin ang katotohanan. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kabadong-kabado ako sa isiping pwedeng mapahamak ang lola ko dahil sa mismong kagagawan ko. Bakit ba hindi ko kaagad napansin ang kakaibang kilos ng batang yon? Bakit hindi ko naisip yung nangyari kanina? Sa pilitan niyang pinatay si Lolo Leon kahit pinipigilan ko na siya. Hindi niya binigyan ng kahit kaunting pagkakataon na makapagpaliwanag ang matandang pinatay niya. Lola! Buksan niyo po yung pinto, Lola! Lorenzo, sipahin mo na yung pinto. Mukhang hindi talaga siya sasagot. Nakakaamoy ako ng dugo sa loob ng bahay niyo. Ano? Diyos ko, hindi pwede to! Lola Mildred! Lola! Diyos ko, si Lola! Lola, anong nangyari sa'yo? Sinalakay po ba kayo ni Jojo? Nagkamali ako. Si Jojo pala ang aswang na nabibiktima ng mga tao sa baryo. Kailangan nyo siyang mahuli. Lalong madaling panahon. Pero Lola, paano po kayo? Ang pangagalos po kayo. Dadali ko po kayo sa ospital. Hindi na. Mas mahalaga ang buhay ng tao. Pwede niyang biktimahin ngayong gabi. Bata pa siya at sabik sa laman ng dugo ng tao. Kaya kakain siya na kakain. Ako na pong bahala. Kuhulihin ko po si Jojo. Lorenzo, unahin mo na muna ang lola mo. Ihatid mo siya sa ospital. Higit sa lahat na dapat unahin, si Lola Mildred ang pinaka-importante sa akin. Kaya dinala ko siya kaagad sa ospital. Hindi ko siya iniwan hanggang sa tuluyan siyang magamot ng mga doktor. Mabuti na lang at mabilis ding nagamot ang mga sugat niya. Hindi naman malaking galos ang natamo niya dahil kahit papaano nakalaban siya kay Jojo. Lola, dahan-dahan lang po kayo sa paglalakad ha. Baka mamaya dumugo yung sugat niyo sa binti. Ay nako, ano ka ba naman? Kung baka alalay ka naman sa akin para naman akong baldado niyan Hindi naman po sa ganun, Lola. Gusto ko lang naman po na maging maingat kayo. Masama ba yun? Hindi naman. Pero wag mo na kasi ako masyadong gawing bata naman. Nakakaasar siya nga pala, si Emilia ha. Puntahan mo at tanungin mo kung nahuli niya na ba yung damuhong Jojo na yun. Hindi pwedeng pabayaan lamang yung palaboy-laboy kung saan-saan ha. Yun nga po, Lola Pero ang iniisip ko kasi, kung aalis ako at pupuntahan sa Emilia, paano po kayo? Baka mamaya bigla na namang mangyari yung masamang nangyari sa inyo nung nakaraan. Ay, doble ingat na lamang ako, Apo. Maglalagay na lamang ako ng mga pangontra sa paligid ng bahay. At saka gagawa ako ng anting-anting na makakaramdam ka agad ng aswang kahit pa may agimat siya. Paano nyo naman po magagawa yun? Basta. Wag mo na ako masyadong intindihin ha. Kaya ko naman ang sarili ko
Pagkarating namin sa bahay, minabuti kong tulungan muna si Lola na ayusin ang mga pangontra sa aswang sa paligid ng bahay namin bago ko siya tuluyang iniwan. Bit-bit ang tapang at ang anting-anting na ibinigay sa akin ni Lola. Didiretso sana ako sa bahay nila Emilia para makibalita. Pero hindi pa man ako nakararating, natigilan ako nang makita siya sa loob ng flower shop ni Nanay Shera. Nanay Shera, ilabas niyo na po si Jojo. Alam kong nandyan lang siya sa loob. Alam kong pinoprotektahan niyo po yung anak niyo. Pero hindi na po siya ligtas para sa mga tao. Emilia, hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo, ha? Wala rito si Jojo. Ilang araw na nga siyang hindi umuwi kung tutuusin nga, ikaw dapat ang tinatanong ko kung nasan ba yung batang yon. Galing siya sa farmhouse niyo, hindi ba? Nasan na ba yun, ha? Nay Shera, pinatay niya si... Sa loob ng flower shop po tayo mag-usap. Naku, hindi. Guguluhin mo lang yung flower shop ko kapag pumasok ka pa. Guguluhin ko? O ayaw niya lang po talaga magpapasok? Habang abala sila sa pagtatalo, palihim akong pumasok sa flower shop gamit ang pinto sa likod. Pagpasok ko, naabutan ko si Jojo. Nakatayo sa harap ng pinto, nanginginig sa takot. Halatang nagtatago siya. Pero nakikinig pa rin sa usapan ni Nanay Shera at Emilia. Ramdam kong may matindi siyang takot at parang may alam siyang hindi niya masabi-sabi. Jojo! Kanina pa nagtatalo sina Emilia at Nanay Shera. Kuya Lorenzo, ano ginagawa mo rito? Ang ginagawa ko rito, hinuhuli ka. Ikaw ang aswang na kumakain ng mga tao. Hindi ako yun, kuya. Maniwala ka sa akin, hindi talaga ako. Hindi ikaw? Bakit nagtatago ka rito? Kasi natatakot ako kay Ate Emilia. Alam ko hindi niya ako paniniwalaan kapag nagpaliwanag ako sa kanya. Sige, sabihin mo, kung hindi ikaw, sino? Hindi ko alam. Hindi lang naman ako yung aswang Baka nga si Lolo Leon talaga yun. Napansin niyo ba? Nung pinatay ko si Lolo Leon, natigil ang pagkawala ng mga tao dito sa baryo natin. Ano? Sa bagay, totoo nga. Syempre, ikaw, tumigil ka rin naman, nagtago ka Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Ba't ba ayaw mo nalang paniwala lahat ng sinasabi ko sa'yo? Dahil marunong ako mag-isip. Ngayon, sumama ka sa akin ng maayos dahil hindi ko masasabi sa'yo kung ano magagawa ko kapag nagpumilit ka pa tumakas. Grabe, natatakot naman ako sa'yo, Kuya Lorenzo. Para na bang may magagawa ka? Tao ko lang naman Hindi na ako nakapagsalita nang biglang magbago ang itsura ni Jojo. Mula sa pagiging tao, unti-unti na siyang nag-anyong aswang. Nalagas ang buhok niya, namula ang mga mata, at kumulubot ang balat niya. Bigla siyang sumugod sa akin at pilit akong ibinabagsak. Napasigaw ako sa sakit ng bumaon ng mga kuko niya sa magkabilang braso ko. Pero kasabay nun, umusok ang mga palad niya. Ano bang meron sa balat ninyo, Maglola? Dahil ba mga albularya kayo? Kaya hindi ko kayo mapatay-patay? Hindi talaga kayang patay ng mga masasamang katulad mo, ang mga kagaya namin. O sige, kayo na tama! Kami na ang mali! Gusto lang naman namin kumain ng matiwasay. Pero palagi nyo kami pinipigilan. Samantalang kayo naman talaga ang pagkain namin mga aswang. Mga kampot kayo na demonyo! Pati ba si Ate Emilia? Kapag ako masama, pero si Ate Emilia mabuti. Ano, dahil maganda siya? O baka dahil mahal mo siya? Tumigil ka! Buong lakas ko siyang itinulak palayo. Saka ko dinukot ang asin sa bulsa ko. Nang susugod na sana siya ulit, agad kong isinaboy ang asin sa pagmumukha niya. Bagay na ikinagulat niya. Napahiyaw siya dahil sa matinding hapdi. Kasabay nun, bumukas ang pinto at pumasok si Nanay Shera na mukhang natataranta. Ay! Anong nangyari sa anak ko? Ay, Jojo! Anak ko! Huwag niyo po siya lalapitan, Nanay Shera! Hindi na yan ang anak ninyo. Anak ko siya, Lorenzo! Ako, pinagmulan niya! Oo, pero malayo na siya sa inyo ngayon. Muli akong dumukot ang asin sa bulsa at isinaboy iyon kay Jojo. Pero sa pagkakataong iyon, biglang pumagitna si Nanay Shera at siya ang nasabuyan. Nalapnos ang mukha niya, pati ang balat niya. Pero hindi siya natinag. Itinago pa rin niya si Jojo sa likuran niya.
Dadaan muna kayo sa bangkay ko bago niyo mapatay ang anak ko! Nay! Ano ba? Huwag niyo na ipagtanggol si Jojo. Kahit saang anggulo tignan natin. Mali ang ginawa niya. Marami na siyang taong pinatay. Oo, alam ko ang pinupunto mo, Lorenzo. Pero anak ko pa rin siya. Alam kong hindi niya sinasadya ang pagpatay sa mga taong iyon. Lorenzo, bata pa siya at hindi niya pa alam ang ginagawa niya. Hindi niya pa alam. Nanay Shera, alam niyo na po yung ginagawa niya. Kinakatwiran niya lang na hindi. Para paniwalaan niyo siya. Hindi na bata si Jojo. Hindi na po siya minor de edad para hindi pa rin niya maintindihan yung mga pinaggagawa niya. Bahala kayo sa kung anong gusto niyo isipin. Pero anak ko siya. At kahit ano pa sabihin ninyo at kahit ano pang mangyari, kakampi ako sa kanya. Anak, Jojo, umalis ka na. Ako na bahala rito. Kaagad niyang itinulak si Jojo palayo sa amin at dali-dali itong tumakas. Parang wala nang pakialam sa mangyayari sa nanay niya. Nang makalayo siya, saka nagbagong anyo si Nanay Shera bilang aswang. Kapareho ni Jojo, pero mas nakakatakot at mas mabangis. Sumugod siya kaagad, pero sinalag siya ni Emilia at tumilapon sa dulo ng flower shop. Doon naman unti-unting nagbago si Emilia ng anyo. Mula sa magandang dalaga, tila naging malaking asong lobo. Lorenzo, sundan mo si Jojo. Ngayong alam niya nang may kakampi siya. Lalong-lalo lang siya magre-rebelde. Posibleng mambiktima siya ulit at dalhin sa gubat para akong pagbintangan. Pero paano ka? Kaya ko na to. Susunod ako sa'yo. Kahit nagdadalawang isip, lumabas ako ng flower shop at sinundan si Jojo papunta sa gubat. Natatakot din naman ako dahil syempre, ordinaryong tao lang ako. Pero kung hindi ako maglalakas loob na harapin ng isang aswang na katulad niya, siguradong mas marami pang tao ang madadamay. Pagpasok ko pa lang sa gubat, umaalingaw-ngaw na kaagad ang takot na boses ng isang babae. Agad akong tumakbo sa direksyon kung saan ko narinig ang sigaw. Natataranta na ako at napapadasal na sana talaga hindi pa huli ang lahat. Hanggang sa marating ko ang kinaroroonan nila, malapit lang sa farmhouse nila Emilia, nakatayo si Jojo. Habang hawak sa leeg ang isang dalagang kapitbahay namin. Iyak siya ng iyak. Nagmamakaawa sa aswang na wangis ni Jojo na itigil na ang ginagawa nito. Huwag kang lalapit sa akin. Papatayin ko ang babae ito at kakainin ko mismo sa harapan mo kapag hindi ka tumigil sa paglapit. Pakawalan mo siya, Jojo. Hindi ka ganyan. Hindi yan ang Jojo kilala ko. Kuya, matagal ko nang hinanap ang sarili ko. Matagal kong inalam kung ano ba talaga ang gusto ko at ito. Ngayong alam ko na, hindi ko na pakakawalan. Hindi na ako magpapadala sa sinasabi ng iba. Gagawin ko na ako ng gusto ko! Sa tingin mo ba magiging malaya ka kung patuloy ka magiging aswang? Hindi, Jojo. Masisira lang ang buhay mo. Kailangan mo magbago. Kailangan mo magtago habang buhay. Gusto mo ba talaga yun? Wala ka nang pakialam doon. Akma sanang gigilitan na ni Jojo ang dalagang hawak niya. Pero agad ko siyang hinagisan ng asin. Dahil doon, nalapnos ang balat niya at hindi niya sinasadyang nabitawan ang dalaga. Iyon ang pagkakataong hinintay ko para hatakin ang babae palayo sa kanya at pinatakbo ko palayo sa amin. Alam mo, Kuya Lorenzo, dati gusto kita bilang kaibigan kasi palagi mo ako kinakampihan. Pero ngayon, bakit ganito? Inilabas ko lang naman ang totoo ako pero nag-iba lang pakikitungo mo sa akin. Dahil kahit kailan hindi ko susuportahan ang mga aswang na nananakit ang mga tao. Nagalit siya sa sinabi ko. Agad niya akong sinugod. Pero nagawa ko siyang iwasan. Pagkabagsak ko sa lupa, dinampot ko ang malaking batong na hawakan ko at ipinukpok iyon sa tagiliran niya. Pero wala namang epekto. Madali niya lang akong dinampot at ibinalibag sa malayo. Dumausdos ako sa lupa at napahiga. Habang hirap na hirap pa akong bumangon, hindi na ako hinayaan ni Jojo. Pumaibabaw siya sa akin at sinakal ako sa liig. Wala na siyang pakialam kahit umuusok ang balat niya dahil sa suot kong anting-anting. Kapag namatay na mga pakialamero kagaya mo, makakalaya na ako. Magagawa ko ng lahat ng gusto ko.
Hindi yung magtatagumpay ang mga masasama! Mali ka, Kuya Lorenzo. Mas madaling magtagumpay ang mga mabubusok kaysa sa mga kagaya mo. Masyado kang mabait. Dahil makakasama mo na si Lord. Umanda ka! Halos maubusan na ako ng hininga sa pagkakasakal sa akin ni Jojo. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Kahit hirap na hirap akong huminga, nanginginig kong sinubukang dukutin ang isa pang alas na nasa bulsa ko. Inilabas ko ang maliit na kutsilyong binasbasan ni Lola ng holy water. Nahihirapan man, nagawa ko siyang saksakin sa tagiliran. Napahiyaw siya sa sobrang sakit at napabitaw sa leeg ko. Agad kong hinugot ang kutsilyo at pilit iyong itinago sa ilalim ng likod ko. Bullshit ka talaga. Ayaw mo talaga magpatalo. Bakit ayaw mo lang mamatay? Kasi ikaw ang dapat mamatay! Pilit akong nakipaglaban kay Jojo gamit lamang ang maliit kong kutsilyo. Hindi man ako kasing lakas niya, matapang ko naman siyang hinarap. Hindi ko alam kung paano ako nakalaban kay Jojo. Basta, sunod-sunod ko lang siyang sinugot. Ibinigay ko ang buong lakas ko sa paglaban sa kanya. Kaya lang, kahit gaano pa ako katapang, dumating pa rin sa puntong bumagsak ako sa lupa nang masuntok niya ako sa tiyan. Natulala ako sa sobrang hilo. Wala na akong laban nang hawakan niya ang buhok ko at kinaladkad ako kung saan. Talaga pinahihirapan mo ko, ano? Alam mo, kahit anong gawin mo, ako pa rin ang mananalo sa ating dalawa. Jojo, bitawan mo ako! Pasensya na, Kuya Lorenzo. Pero ikaw, ang pumilit na umabot tayo dito. Unti-unti na akong nawawalan ng malay. Namanhid na ang buong katawan ko sa sobrang sakit ng lahat ng ginawa niya sa akin. Binugbog niya ako at alam kong sugatan na ang buong katawan ko. Akala ko talaga hindi na ako mabubuhay pa dahil sa ginawa niya. Pero maya-maya, nakarinig ako ng boses. Isang pamilyar na boses na gustong gusto kong marinig. Hanggang sa tuluyan na nga akong mawalan ng malay. Nagising na lang ako nang maamoy ko ang insensong madalas gamitin ni Lola sa bahay namin. Nang imulat ko ang mga mata ko, doon ko lang napagtanto na nasa bahay na pala ko. Muntik na akong bumangon mula sa pagkakahiga sa papag. Kung hindi lang may humawak sa kamay ko para pigilan ako. At kung hindi lang biglang kumirot ang sikmura ko. Lorenzo, huwag ka na munang gumalaw ha. Sariwa pa kasi yung sugat mo, baka bumuka yan sa kadumugo. Emilia, anong nangyari? Si Jojo, anong nangyari? Nasaan siya? Nakawala ba? Huwag ka mag-alala. Wala na si Jojo. Naglaban kaming dalawa nung naabutan ko siyang muntikan ng patayin. Hindi ko naman nakalain na ganun yung kahihinatnan ng batang yun eh. Kahit pala gaano kabuti yung pagpapalaki ni Nanay Shera sa kanya, lalaki pa rin pala siyang masamang aswang. Ano ba talagang katotohanan ni Emilia? Wala na akong maintindihan. Tulad ng pamilya namin, sinaunang aswang din si Nanay Shera. Si Nanay Shera, galing din sa lahi ng aswang na Amabon. Likas silang agresibo saka talagang pumapatay ng tao. Pero naging magkaibigan sila ni Mama. Kaya ayun, natutunan niyang maging mabuting aswang. Ang pamilya namin, mga aswang na talunanon. Mga uri yun ng aswang na nagbabantay ng gubat. Kaya kami nakatira sa kagubatan. Si Lolo, siya yung bantay ng gubat na yun eh. Pero dahil patay na siya, ako na yung hahalili sa kanya. Hindi ako makapaniwala na may mga ganyan pala talaga. Teka, si Nanay Shera, anong nangyari sa kanya? Eh ayun, kusa na siyang sumuko sa mga pulis eh. Inako niya yung mga kasalanang dapat na anak niya yung mananagot. Hindi mo siya pinatay? Hindi ko siya kayang patayin no. Dahil mabuti siya. Mahal lang talaga niya yung pasaway ng anak na si Jojo. Siya nga pala. Ikaw, ayos ka lang ba? Namatay na yung nag-iisa mong kapamilya dito. Yung totoo, hindi naman ako masyadong nalungkot eh. Kasi sanay na ako mawalan ng pamilya. Naubos na silang lahat dahil sa mga pambibintang na nangyari sa amin. Kung maubos kayo,
Sino na ngayon ang magiging bantay sa gubat? Ewan ko. Hindi ko na rin alam, Lorenzo. Emilia, hindi mo kailangan maging mag-isa. Mag-isa na nga ako eh. Nandito naman ako eh. Kung talagang kailangan mo ng karamay, nandito ako para sa'yo. Pero bakit? Kaya mo bang samahan ng isang aswang na katulad ko, ha? Na alam mong pwede kitang saktan? Na anumang oras baka mamatay ka ng dahil lang sa akin? Bagay na hindi mo gagawin, hindi ba? Pero Lorenzo, hindi tayo bagay. Magkaiba tayong dalawa. Pero pareho lang naman ang itinitubok ng mga puso natin. Lorenzo. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Emilia, hindi na siya ulit bumalik sa bahay para bisitahin ako. Ang totoo, nag-alala talaga ako sa kanya. Gustong-gusto ko nang gumaling para mapuntahan siya at mabisita. Pero hindi ako pinapayagan ni Lola. Ang sabi niya, kailangan ko raw munang bigyan ng pagkakataon ang sarili kong gumaling. Lola, magaling naman na po ako. So tingin niyo po ba pwede na kaya akong pumunta sa farmhouse ni Emilia? Ay nako naman, Apo. Abay, bakit ba sabik na sabik ang puntahan si Emilia, ha? Eh, nung nakaraan ka pa ganyan ng ganyan eh. Kailangan ko pong tapusin yung trabaho ko dun sa hardin nila. Nasa kalahati na ako, Lola. Sayang naman kung hindi ko pa itutuloy. Ay nako, ano ka ba naman, Lorenzo? Eh, bakit ka magtatrabaho kakagaling mo nga lang? Napakalalim nga ng mga sugat mo sa tiyan tapos gusto mo magtrabaho kaagad. Damuhong ito. Nakakaya naman po kasi kay Emilia. Siyempre, sinimulan ko na po yun. Ay nako, alam mo, Apo. Alam kong alam mo na alam niya ang sitwasyon mo. Eh, hindi yung papayag na magtrabaho ka kaagad ng ganyan. Kaya, Apo, bakit hindi mo na lamang kasi aminin sa akin yung katotohanan? Oh, anong katotohanan, Lola? Ito naman, oh. Anong katotohanan ang aaminin ko sa inyo? Gusto ko lang naman talagang ayusin yung trabaho ko. Aro, huwag ka na ka magpalusot na bata ka. Huling-huli ka na eh. Huling-huli na may gusto ka ka, Emilia, di ba? Opo. Pero anong magagawa ko kung hindi naman niya ako gusto? Ay, nako. Di lumabas din sa bibig mo, Apo. Kaya siya, sige na. Puntahan mo na si Emilia. Hindi dinadahilan mo pa yung trabaho ko do. Teka. Kanina lang halos ayaw niyo akong paalisin ah. Gusto ko lamang kasing marinig mismo dyan sa bibig mo. Na gusto mo talaga si Emilia. Lola naman. Ay, sige na. Sadyang kinikilig lamang ang lola mo dahil sa wakas naalaman kong tunay ka palang lalaki. Lola, mukha ba akong bading? Syempre hindi ko maiwasang isiping binabae ka at hindi ka pa nagkakanobya Si Lola naman oh. Siya, pwede na po ba akong umalis? Siya, sige na. Alis na, Syupe. Doon ka na sa labidabs mo, ha? Hindi ko mapigilang mapangiti nang tuluyan akong umalis sa bahay namin para puntahan si Emilia. Kahit hindi ako sigurado kung tatanggapin niya ba ang nararamdaman ko para sa kanya, wala na akong pakialam. Ang gusto ko na lang ngayon ay makita siya. Masilayan ulit ang ganda niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko habang papalapit ako sa gubat. Tinakbo ko na ang daan papunta sa farmhouse habang hawak ang tiyan kong medyo kumikirot pa. At nang tuluyan na ngang marating ang farmhouse niya, natigilan ako nang makita ko ang hardin. Nakita ko si Emilia na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak. Hindi pa tapos ang mga disenyo ron, pero ang ganda na ng pagkakaayos ng mga bulaklak sa buong hardin. Nakakamangha kung paano niya iyon ginawang napaka-elegante katulad niya. Lorenzo? Teka, anong ginagawa mo rito? Magaling na ba yung sugat mo? Huwag ka magalala, magaling na yung sugat ko. Talaga? Nandito lang ako para sana makita kong ayos ka lang. Hindi ka na kasi dumadala ulit sa bahay Pasensya ka na ha. Medyo magulo kasi talaga yung isip ko Kaya ginawa ko abala yung sarili ko dito sa hardin. Ganun ba? Alam mo, maganda yung pagkakaayos mo ng mga bulaklak. Mukha na talaga masarap magkape dito habang pinagmamasdan sila. Kaya lang, hindi pa rin tapos yung gazebo. Gusto mo ituloy ko na? Teka, kaya mo na ba talaga? Ano ka ba? Parang ka rin si Lola
Ilang linggo na rin ang nakalipas at magaling na ako. Kaya ko nang tapusin ang hardin. Iyon ay kung papayagan mo ako. Kapag pinayagan ba kitang tapusin tong hardin, sisiguraduhin mo bang pagagandahin mo talaga na hindi ko pagsisisihan, ha? Siyempre naman, hindi ka magsisisi. Sige, kung ganun, simulan mo na nga ulit. Kaya lang, hindi lang kasi ang pag-aayos ng hardin ang gusto kong sabihin sa'yo eh. Ha? Kung ganun, ano pa ba yung gusto mong sabihin? Matagal ko nang gustong sabihin to at ayaw kong pagsisihan kung hindi ko maamin sa'yo. Emilia, gusto kita. Lorenzo, alam ko na yan. Di ba sinabi mo na sa akin? Pero sinabi ko na rin sa'yo na magkaiba tayo. Oo nga, magkaiba tayo. Tao ako at isa kang aswang. Pero hindi naman ibig sabihin nun magbabagong nararamdaman ko para sa'yo. Kahit na-discover ko na ang totoong pagkatao mo, gustong gusto pa rin kita. Hindi nga lang gusto eh. Sa tingin ko mahal na kita. Teka, baka nabibigla ka lang ah. Siguro nga nabibigla lang ako. Pero ang gusto ko lang sabihin sa'yo, kung hindi mo kayang suklian, hindi kita pipilitin. Alam ko naman na hindi pinipilit ang pagmamahal. Sige na. Alis na ako kasi baka hinihintay na ako ni Lola. Huwag kang mag-alala, bukas babalik ako rito para tapusin ang hardin. Teka lang, sandali lang Lorenzo. Bakit? Gusto ko sanang pigilin to pero dahil alam kong mali. Pero ano? pero hindi ko na kasi kayang itago eh. Okay, aminin ko na. Gusto rin kita. Matagal na. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo nang marinig ko mga salitang iyon mula kay Emilia. Ang sarap pala sa pakiramdam na marinig na mahal ka rin ng taong mahal mo, na hindi lang ikaw ang may nararamdaman sa inyong dalawa. Pareho pala kayo. Yung araw na yon, ang simula ng relasyon namin ni Emilia. Marami man ang nagtaas ng kilay dahil sa usap-usapang isang aswang si Emilia, wala kaming pakialam. Naging bukas kami sa lahat ng posibilidad simula nang maging kami. At ipinangako namin sa isa't isa na poprotektahan namin ang bawat isa. Matapos lamang ang ilang buwan, hindi lang ang hardin ang natapos, maging ang farmhouse ni Emilia ay napaayos na rin. Emilia, tikman mo itong kape na tinimpla ko para sa'yo. Naku, mukhang mabango ah. Siyempre naman, galing pa yan sa kabilang probinsya. Ang sabi, talagang masarap yan at puro. Sige nga, matikman nga. Oo nga no, ang sarap nga. O diba? Alam mo, sa wakas, naranasan na rin natin magkape rito sa ilalim ng gazebo. Sa gitna ng napakagandang hardin mo. Ay, oo nga eh. At ang ganda ng naisip mo na manghuli ng mga paru-paro tapos dalhin dito. Ang gandang tignan, no? Siyempre naman. Alam mo, para sa'yo, gagawin ko ang lahat ng to. Ikaw talaga ha. Baka naman masyado mo ako ma-spoiled niyan. Oo, ayos lang. Wala naman akong maraming pera. Kaya ko namang gawin ang lahat para sumaya ka. Talaga? Tulad nito. Oh, ano yan? Buksan mo para makita mo ang laman. Hala, Lorenzo, sobrang ganda nito. Pasensya ka na kung hindi pa ginto yan ha. Pilak lang muna sa ngayon. Pilak na may magandang disenyo ng bulaklak tulad ng paborito mo. Ano ka ba, Lorenzo? Ayos lang, no? Kahit hindi to ginto, basta galing sa'yo. Kayamanan na to. Tatanggapin mo ba, Emilia? Tatanggapin mo bang maging kabiyak ko? Siyempre naman, no? Oo. Sa pagkakataong sinagot niya ako ng oo, walang pag-aalinlangan kong kinuhang singsing at isinuot sa palasinsingan niya. Sobrang ganda ng ngiti niya habang pinagmamasda ng singsing, kaya hindi ko napigilang halikan siya sa mga labi. Ano ba yun? Nabigla naman ako sa'yo. Kasi naman, nabigla rin ako sa ganda mo eh.
Emilia, okay lang kung isa pa? Ay, Ewan ko sa'yo. Umali ka na nga sa akin kanina tapos iisa ka pa. kasi naman Sobra baka ka na. mamaya hindi na pala pwede. Baka isang halik lang pala. Mabuti na yung nagpapaalam ako kasi naman makatikim pa ako ng sampal. Bakit naman kita sasampalin? Ikaw talaga. Halika na nga. Ako na mismo magbibigay sa'yo ng gusto mo. Kahit anong gusto ko, pwede ba? Ano ka? Sinaswerte. Aba, yung pwede lang muna, no? We plan big lives in a small town that we never left. Nagpakasal kami matapos ang isang taon naming relasyon. Dahil hindi ako mayaman at sanay si Emilia sa farmhouse, doon kami tumira kasama si Lola Mildred. Wala namang naging problema ang pagsasama ng isang bantay gubat na aswang at isang albularya. Nagkasundo pa nga sila. Ngayon, halos 2 dekada na ang lumipas. May anak na kaming lalaki. Maayos ang buhay namin. At nakapagpatayo na rin ako ng sarili kong furniture shop. Kaya siguro, hanggang dito na lamang po muna ang kwento namin, Miss Jem. Muli, maraming salamat po sa pagpapaunlak na maitampok ang aming kwento. Nagmamahal, Lorenzo. At ayun na nga, ang kwento ni Lorenzo Lorenzo. at Emilia. Kaya ano man ang inyong natutunan sa ating kwento ngayong araw, i-comment nyo lang po sa baba. At malay nyo, ang inyong comment ang ating mapili bilang kayanggaw of the day sa ating susunod na video. Thank you so much! Subscribe sa hindi pa po nakaka-subscribe at magkita-kita po tayo sa susunod nating video. Bye! Kahit hindi ako sigurado kung tatanggapin niya ba ang nararamdaman ko para sa kanya. Nasamid. No! Nako. Bakit nga pala kayo nandito? Si Lorenzo. Teka. Masasayang lang ipapasahod mo sa Pero masakit. Kaya na yan.